magkadalawang senador mga kababayan, si Erwin Tulfo at saka si Ping Lacson. Sa proposal po ni Rodante Marcoleta, sabi dito sa balita, Tulfo opposes virtual attendance for Bato in impeachment trial. Kasi ang punto ni Marcoleta, ginawa na daw ito no rejects bid to let De La Rosa join impeachment trial online. Sabi ni Ping, hindi lulusot at saka maantala kami pag binago pa namin ang rules on impeachment. Even sa rules ng Senado, hindi rin pwede ang umiiral na rules pag may ordinaryong online meeting, podcast, or virtual forum. Obligasyon ng isang senator judge ang pisikal na pagharap upang mapanatili po yung integrity ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Alam po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Senator Marcoleta gustong baguhin po yung Senate rules para bigyan ng pagkakataon. Bigyan pa rin ng pagkakataon itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, na makapag-participate sa impeachment trial kay Sara Duterte. I-allow daw na makapag-participate virtually para makaboto. Ganun katindi itong mga Duterte senators. Yan po yung proposal ni Marcoleta. Ano nangyayari sa iyo, Marcoleta? Naturingan kang abogado. So ang mangyayari, si Bato gagawin mong fugitive judge, senator judge na pugante para i-acquit. Sigurado na ang boto, mga kababayan ni Bato de la Rosa, kung i-allow na mag-participate at makapagboto pa rin, acquittal. Hindi yan titingin sa ebidensya, titingin siya sa alyansa. Payag kayo sa ganyan sistema, mga kababayan? Ang uupong judge, senator judge, isang pugante sa batas at siguradong acquittal yung boto. Talaga ito, sinalaula na talaga ng mga Duterte senators ang Senado. Mga kababayan, huwag kayong papayag sa minority. Butit nag-raise na ng kanilang mga pananaw ang magkadalawang senador, mga kababayan, si Erwin Tulfo at saka si Ping Lacson. Sa proposal po ni Rodante Marcoleta, sabi dito sa balita, Tulfo opposes virtual attendance for Bato in impeachment trial. Kasi ang punto ni Marcoleta, ginawa na daw ito no pandemic. So bakit hindi gawin ngayon yung teleconference, video conference? Gusto nilang i-amend yung Rule 14 ng Senate Session Rules. Sabi ni Erwin Tulfo, pero ngayon, bakit naman hindi po pwede? Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumoto. Iwag naman ganon. Di po ba unfair naman po sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok. Siguro okay pa sa akin kung mag-attend ka ng mga hearing-hearing. Pwede via Zoom. Dahil baka nasa abroad ka, gusto mo makinig, sumali, sabi po ni Tulfo. So I think, pag doon na lang po sa Florian, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa minority po, sigurado po ako, hindi po boboto dyan. Yung teleconference po yon, okay lang yon. Yung panahon po ng pandemic siguro, pwede yon. Ginagawa po yata, pero parang wala po sa rules namin. Yan at gagawa pa lang po yata ng rules. Gusto nga i-amend ni Marcoleta para makaboto si Bato de la Rosa. Bakit hindi na lang siya bumalik sa Senado? Inakaabang na niya Mr. Maravillas yung NBI at PNP. Yun naman dapat ang gawin niya. Bilang isang dating law enforcer, ang magpasakop sa batas. Yan ang problema kay Bato de la Rosa at sa mga Duterte politician. Puro above the law ang tingin nila sa kanilang sarili. Di ba? O ngayon, si Ping Lacson kontra din. Buti naman po. Sabi dito, Lacson rejects bid to let De La Rosa join impeachment trial online. Sabi ni Ping, hindi lulusot at saka maantala kami pag binago pa namin ang rules on impeachment.
even sa rules ng Senado, hindi rin pwede. Ang umiiral na rules, pag may force majeure or emergency tulad ng COVID, nung panahon ng COVID, pinayagan namin yan. Di kami makasesyon kung may lockdown. Pero ngayon, imagine, yamin nila yung rules para lang ma-accommodate ang isang pugante ng batas. Di ba malinaw mga kababayan na pagsalaula na ito ng ating Senado, yun ang nakakalungkot mga kababayan dito sa mga senador. So ang mangyari niyan, si Bato de la Rosa magiging fugitive senator judge, may ganon, tapos acquittal ni Sara Duterte ang boto. Kasi siguradong hindi man siya titingin sa ebidensya, kundi sa alyansa. Si Amy Marcos siguro na acquittal daw. Wala pang trial, acquittal na. Yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Yan ang propaganda ni Amy Marcos. Oh. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado. Mananalo pa si BP Sara sa 2028. Di tepok na sila. Kaya ang pinag-usapan, ikasa na ang kunas. Yan ngayon ang propaganda ni Amy Marcos. So malinaw. Problema daw ng Marcos administration matatalo sa impeachment sa Senado. So ibig sabihin, wala pang trial. Alam na yung boto ng mga majority senators. Acquittal ni Sara. Ganon sila kasalaula mga kababayan. Nakapagsumpa na silang senator judge. Pero si Amy Marcos, wala pa ring tigil sa pagsasalita. Pabor sa mga Duterte. Pabor kay Sara Duterte. So wala siyang neutrality na pinapakita. Lahat ng Duterte senators, walang neutrality. Kita ninyo, mga kababayan? So hindi dapat mga kababayan payagang makilakok, dumalo o bumoto si Bato de la Rosa sa impeachment proceedings sa pamamagitan po ng Zoom o anumang online platform. Abang siya mga kababayan tinuturing bilang opisyal na pugante na po sa batas. Ang isang taong tahasang umiiwas po sa jurisdiction ng batas, walang moral at legal na karapatang gamitin ang parehong sistema ng gobyerno na kanya pong tinatakasan upang makialam sa pinakang mataas na constitutional proceedings ng ating bansa. Tama po. Ang batas po ay dapat sinusunod ng walang pinipili. Ang pananagot sa batas o accountability ay obligasyon ng bawat opisyal. Kailangan i-protect natin ang institutional integrity ng Senado. Ang kredibilidad ng Senado bilang isang hukuman. Dapat i-strictly observe yung equal application of justice. Dapat wala pong double standard sa ating lipunan. Kapag kasi pinayagan natin na ang isang senador na nagtatago sa batas, makaboto online habang iniiwasan niya yung pag-aresto, ginagawa pong katawa-tawa yung buong sistema ng hustisya dito sa ating bansa. At pinapatunayan lamang na may espesyal na pribilehiyo ang mga may kapangyarihan. Imagine that, first time in history, ng isang pugante uupo bilang isang senator judge. Di ba? Magiging laughing stock tayo sa buong mundo mga kababayan. Si Bato po ay may valid warrant of arrest at opisyal na siyang tinuturing na isang pugante sa batas. At sa kalabag ito sa internal rules ng Senado, bawal ang remote attendance ng isang pugante. Hukuman po ang Senado, hindi webinar. Yung impeachment po, ang impeachment trial ay hindi po siya isang ordinaryong online meeting, podcast, or virtual forum. Obligasyon ng isang senator judge ang pisikal na pagharap upang mapanatili po yung integrity ng paglilitis. Hindi po katanggap-tanggap ang isang setup kung saan ang isang opisyal ay absent physically, saka wanted pa ng mga authorities, ngunit active politically online. Ano yon? Diba? At saka, walang legal na karapatang humigi ng pabor ang isang pugante.
Tumatakas ka nga sa batas tapos humingi ka ng pabor. Di ba? Sa ilalim ng doktrina ng clean hands, ang sino mang nagtatago sa batas, walang karapatang humingi ng pabor, remedyo o konsiderasyon mula sa gobyerno. Nagtatago ka nga eh. Ang pagiging puganti mga kababayan ay may kaakibat ng pagkawala ng mga karapatan, forfeiture ng mga pribilehiyo. Ang kanyang sadyang pag-iwas sa warrant of arrest ay paglabag mga kababayan sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang mamamayan at bilang isang hinalal na opisyal ng bayan. Yun ang kalagayan ni Bato de la Rosa. Isa siyang malaking insulto sa ordinaryong Pilipino. Pag pinagbigyan mga kababayan si Bato, masisira yung tinatawag na equal justice, kung saan dapat pantay para sa mayayaman at na may kapangyarihan at saka sa ordinaryong Pilipino. So hindi po pwede na paintulutan ng isang absentee senator fugitive judge. Kung papayagan siya, it will be a mockery of justice, mga kababayan. So magbibigay ito mga kababayan ng maling mensahe ng Estado sa ating mga mamamayan. Ang magiging implikasyon nito, ang mahirap na Pilipino ay kailangang sumuko at makulong kapag may warrant. Pero ang isang makapangyarihang senador ay pwede palang mag-meeting habang nagtatago sa batas. Worse, para pa umaktong senator fugitive judge. O di ba katawa-tawa, mga kababayan, ang gustong mangyari ni Senator Marcoleta? At saka, paano irerespeto ng ating mga mamamayang Pilipino ang hatol ng impeachment court? Kung ang isa sa mga bumoto mga kababayan ay mismong nagtatago at lumalabag sa batas, di ba po? So gagamitin na naman nila sa kanilang propagandang inaapi si Bato de la Rosa, political persecution, tinatanggihan ang karapatan. Ang tunay na issue dito, integrity ng Senado na dapat proteksyonan natin, mga kababayan. Ang pag-tolerate sa isang pugante na senator judge, tuluyan po siyang wawasak sa tiwala ng ating mamamayang Pilipino sa institusyon ng demokrasya. Sa protection po sa ating institusyon, ang pagtanggi sa kanyang online participation. At saka magiging very dangerous president siya kapag pinagbigyan ng ganitong uri ng sistema. Ang mangyayari niyan, magbubukas ito ng isang napaka-delikadong tradisyon sa batas. Sa susunod niyan, sino mang mambabatas, hukom o opisyal na may warrant of arrest, maaari na silang magtago pero mag-online attendance at patuloy na magdidikta sa kapalaran ng ating bansa nang hindi po nahuhuli o napapanagot sa batas. Gusto natin ang ganyang uri ng sistema po. So mangyari niyan, ito ang simula ng pagkaagnas ng kapangyarihan ng mga korte at ng ating mismong konstitusyon. So ang dapat na gawin ni Bato de la Rosa, humarap sa batas. Sumuko na siya at magsailalim sa jurisdiksyon. Humarap sa tamang korte para sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. So ang isang tao, mga kababayan na nagtatago sa batas, ay hindi dapat po payagan na magdikta ng kapalaran ng impeachment trial. Hindi pwede pong fugitive sa gabi, pero senator judge via Zoom sa umaga. So kapag ang batas ay hindi pantay para sa lahat, doon po nagsisimulang bumagsak ang hustisya. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway,
Ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.